Bakit ba talaga napalitan si Subiri? Alam mo, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo yung kahapon kong live kasi napaka-importante para hindi kayo mahuli sa putukan. Alam mo, eto, sabi ko nga, hesitant ako lagi. Di ba naalala nyo nung hesitant ako na ikwento ko yung tungkol dun sa komento ng INC patungkol dun sa PI? Naalala nyo yun? Kinuwento ko sa inyo yun eh. Pero ano, di ba? Tumama tayo kasi nga, talaga namang yung source ko, talagang legit. Hindi ho ito yung source lang na, source lang para makagawa ng content. Hindi ganun ha. Etong patungkol naman dito sa pangyayari sa Senado, 'di ba? Kinuwento ko sa inyo yung dahilan kung bakit talaga nawala si Subiri sa sa pagiging Senate President. 'Di ba? Nakwento ko sa inyo 'yan, ya. Naku, alam mo, nung kinuwento ko, ang daming nagano sa akin. Pagising ko sa umaga, hindi pala umaga. Pagising ko ng alas 5, alas 6 pa nga ata eh. Ang daming message sa akin, sabi sa akin. Basta, ang mga nag-message sa akin, mga malulupit, talagang, sino nagkwento sa'yo? Wala naman ako kinuwento sa'yo, Paano mo nalaman yung mga nangyari dito? Sabi ko, ganun talaga. Meron talaga tayong hypersonic, bulbotic, kulkotic dyan eh. Nadidinig natin ang usapan ninyo dyan sa Senado eh. Tapos, alam mo, kaya ako natuwa kasi na-confirm lahat ng mga sinabi ko kagabi tungkol doon at nalaman ko kung saan galing. Naku, patay tayo dyan. Kung paano nawala yung 12 billion at saan napunta yung 12 billion. Gusto nyong malaman? Gusto nyo? Gusto nyo ba talagang malaman? Sabihin nyo. Banat Bay, kung yan ang talagang dahilan na nangyari, gusto namin malaman kung saan napunta yung 12 billion na kinaiinisan ng ibang mga senador at tila nawala sa kanila. Nawala sa institusyon. Gusto nyo malaman? Itaas nyo kamay nyo kung gusto ninyo malaman. 12 billion yun, 12 billion. Ha? Kung gusto ninyo malaman, i-share nyo muna ito. Ingat ka, baka ipatawag ka sa hearing. Nako. Magkakabukingan. Pagka ako pinatawag sa hearing, magkakabukingan. Booking sila. Dahil ako may dokumento. Yan ang ano eh. At itong dokumento official ito at hindi nila maitatanggi ito. Bakit to? Nasa website ito ng gobyerno. Kaya imposible nilang matanggi yan. Maniwala kayo sa akin at hindi. Kaya hindi ako ipapatawag dyan. Kasi, alam mo, simpleng bagay lang eh. Simple lang naman eh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, matuto lang tayo mag-research. Ang lahat ng dokumento ng gobyerno ay pinapaskil. Lagi niyong tatandaan yan. Ang Pilipino lang kasi, tamad lang yung iba mag-research. Pero may bumulong kasi sa akin na ito talagang dito napunta. Pero mamaya ko nakikwento yan. Ha? Unya ako ikikwento ko saan napunta yan. Ha? Pero mamaya na yan. Mamaya na yan. I-share nyo muna ito. Pag ako nagpresenta dito, hindi kwentong bururot. Ha? Hindi chismisang marites. Hindi ako ganun dito. Hindi tayo umaano sa mga chismisan. Tayo ay talagang pag nagkwento, ay kwentong malupit. Humahagupit. Ganun to tayo dito sa Banat Bay Channel. Hindi tayo pumapayag doon sa mga kwento-kwentong bururot lang. Hindi tayo ganyan. Ha? Tayo merong ebidensya. Pero mamaya na. Para naman exciting, di ba? Para mag-abang kayo. At para, hindi. Joke lang. Kaya ako sinasabing mamaya na kasi ang dami pang hindi nakakapasok eh, di ba? Yung iba nasa labas pa, di ba? Marami pang unya.
So, malay nyo, pagka pumasok na sila dito, diyan natin. Pagka, Anarot, pag umabot tayo ng ilang nanonood na ba, viewers, pag umabot tayo na, kasi balita ko, sabi sa akin ni Jay Guevara, mga daw ngayon, mga DDS vlogger, ginugurgur ang video, ang kanilang live, talagang nasa shadow ban. Eh, sabi ko, sige, pag umabot tayo ng 3,000, pag hindi tayo umabot, di ko kukwento. Ha? Eh, kaya nga, i-share nyo na. Hindi ito Wentong Barbero, hindi ito for the content, ito'y totoo. At sabi ko sa inyo, nagigimbal yung mga kakilala natin diyan sa tabi-tabi mga opisyal kasi paano ko daw nalaman yun? Hindi talaga eh. Sabi, paano mo nalaman yun, Banat Bay? Sinong senador ang nakausap mo? Sabi sa akin. Easy. Sabi ko, easy, hindi basta meron akong akala ninyo. Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, marami diyang mga naiwan pa rin ho dyan. Kaya marami pa rin ho tayong kakilala dyan. Ha? Oh, nako. Kaya easy lang. Oh, anyway, eto muna pag-usapan natin itong tungkol dito sa pinatawag daw ng Senado. Nako. Itong mga ating mga senador, ay nako. Sa Malacanang, particularly si Lisa Marcos. Tayo dyan. Patay na naman tayo dyan. Sigurado ako may kwentong chismis na naman lalabas dyan. Matapos ang balasahan sa Senado, nung Lunes, pinulong naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong Senate leadership sa palasyo kagabi. Kasi ang nag-post nito si Lisa Marcos eh. So, marami na namang ginawang kwento yung mga conspiracy theories vlogger. Ang ina nyo, magbago na kayo. Natatandaan nyo na eh. Inaantay na nga kayo ng Kulang na lang yung isang paa nyo, nakaano na eh. Magbago na kayo sa mga conspiracy nyo ha. Hindi kasi alam mo kung bakit. Marami ho tayong alam dito eh sa mga nangyayari na to eh. Kaya panoorin mo na. Pero paglilinaw ni Senate President Chis Escudero, simpleng hapunan lang ang nangyari at hindi pinag-usapan ang politika. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Purely social. Ganyan inilarawan ni Senate President Chis Escudero ang naging dinner. Tama naman. Hindi nyo ba napapansin? Tama naman sinabi ni Escudero, purely social. Social yung nag-imbita? Social yung inimbitahan. Oh, di ba? Pero wala ata siya heart evangelista dun. Hindi kasi di ba, purely social, sabi ni Escudero. Social yung nag-imbita. Social ito si Chis Escudero tsaka yung kanyang asawa o nobya ba yun? At syempre, lumabas siya sa social media. So social talaga. Social meeting ang tawag dyan, ha? Kasi lumabas sa social media. Nila sa Malacanang kagabi, 13 senador ang dumalo sa pulong kasama sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Nangyari ito nandun daw si Hart. Ang birang buhay ire. Isang araw lang matapos palitan si dating Senate President Mig Zubiri. Alam nyo, ito, para lang sa kaalaman ng iba ha. Para lang po sa kaalaman ng iba. Kasi kinonfirm ho natin ito eh. Kasi hindi ako papayag. Sabi ko, pambira. Pagkatapos ko kayong sabihan kagabi na ganito. Tapos bigla kayong Ang totoo talaga niyan, actually nakita ko nga yung imbitasyon eh. Matagal na po yung imbitasyon. Kaya hindi ko tinalunan na naman yung haka-haka ng ilang mga vlogger dyan eh. Kasi baka mamaya lumabas, sunog kayo. Sunog na naman kayo. Kasi tandaan nyo, yung mga imbitasyon na yan, may sulat yan eh. Meron niyang At talaga yung imbitasyon, matagal na po. Bago pa nangyari itong palitan, naka-schedule na ho yan a week before yung meeting nila kay Presidente Marcos. Matagal na po. At the same time po, para lang sa kaalaman ninyo, nung panahon pa ni Zubiri yung lumabas yan. At regular talaga, which is ginagawa naman talaga yan. There is no abnormal na pumupunta ang Senate
at nakikipag-usap sa presidente. Walang abnormal doon. So sa akin, doon lang tayo sa totoo. Huwag tayo mag-iimbento dahil lang, alam mo yun, gusto lang natin mag-imbento dahil lang meron tayo na namang nakitang hindi ano. Huwag tayong ganon. Kasi doon tayo sa totoo kasi ayan na naman eh. Tapos pagka nagkasunugan, yung mga vlogger, wala lang. Hindi nila i-correct yung sarili nila kasi nga napakataas ng ego eh. Bakit alam mo? Naturalmente. May kakilala ho tayo dyan. Bakit? Bakit ko alam? May mga kakilala talaga ako eh. Anong gagawin natin? Magagalit kayo sa akin, sabi nito. Bakit iba na tono mo? Hindi iba ang tono ko. Reggie, makinig ka. Ang tono ko ay totoo. Ang tono ko ay dun lang sa tama. Hindi naman porket inimbitahan, ako sana kagad na sinasabing, hindi kaya pala inimbitahan. Hindi ho. Anong gagawin ko kung alam ko, literal, na matagal na yan, last week pa. Alam ko na. May mga kakilala ho tayo dyan. Baka naman, hindi nyo ba alam? Meron tayo. Anong gagawin ko kung nakita ko eh? Ito, sabi sa akin ang tagal na niyan. Si Zubiri pa yung Senate President ng invitation. Kasi ano gusto mo? Sabihin ko, hindi. Pinatawag yan dahil kay Escudero. And then, ginawa ko sa inyo, ginago kayo. Gusto nyo, gaguhin ko kayo. Sige, gaguhin ko kayo. Gusto nyo yan, di ba? Gaguhin? Gaguhan tayo, gusto nyo? Pwede naman. Madali naman eh. Pwede ko kayong gaguhin. Para lang, alam mo ba? Kaya pinatawag yan, binigyan sila ng tagi-isang bloke ng kwarta. Binigyan sila ng tagi-isang basket. Nako. Balita ko, may daw yan, may ganun. Gusto nyo, ganun ang gawin ko para may content lang tayo? Hindi, gusto nyo, pwede naman. Pwede naman yun. Banat by untiming. Anong gagawin natin? Naka-schedule na nga yan a week before. A week before, naka-schedule na yung meeting nila. Alam mo, ganito makinig kayo. Para sa mga ignorante, okay? Para sa mga ignoramus, ang schedule ng presidente ay naka-schedule ho yan advance. Hindi unless talagang there is such an emergency. Katulad nung nangyari nung nasa Russia si Pangulong Duterte tapos biglang ano ba tayo nangyari dito? Nagkalindol ba yun o binagyo? Kaya kailangan niyang hindi, yung Marawi. Sorry. Marawi ata yun. I cannot remember what exact na nangyari nun. Pero kailangan niyang umuwi kaagad. Ganon. Pero tayo, alam natin kasi nung panahon ni Mocha, binibigyan sila ng advance eh. Alam naman nila kung saan eh. May schedule na yan. Kasi PCO si Mocha eh, di ba? Naalala nyo? Nakalimutan nyo ba? So alam ko yung nangyayari. So ngayon, tinanong natin sa mga kakilala natin. Di ba? Tinanong natin sa kakilala natin. Ano ba? Bakit kayo pumunta dyan? Ang sagot, last week pa yan eh. Senate President pa si Zubiri nung inimbitahan yan. At meron din niya akong alam na mamaya ikikwento ko ho sa inyo kung bakit nagkaloko-loko yan. At sinabi ko sa inyo, di ba kahapon, sa mga hindi nanood kahapon, panoorin ninyo. Ha? Sa mga hindi po nanood kahapon, panoorin po ninyo. At makikita ninyo kung bakit pinalitan si Zubiri. Pero giit ni Escudero, casual na hapunan lang ang nangyari at hindi na pag-usapan ang nangyaring balasahan. Ito unang pagkakataon nagpunta ko at pakiramdam ko dapat lamang naman bilang bagong halal na tagapangulo ng Senado. Socials lang yon. Base sa Instagram post si First Lady Liza, kasama sa dinner kagabi sina Senator Win Gatchalian at Senator Loren Legarda. Pareho silang kaalyado ni Zubiri, pero paliwanag ni Senator Gatchalian, matagal nang pinadala ng Malacanang ang imbitasyon at lahat naman invited. Wala naman na pag-usapang politika. Actually, matagal.
O ayan, si Gatchalian, alam ko sa kampo ni ano yan eh, ni Zubiri yan. O. Na itong dinner, na-advise ako nito mga 3 weeks ago. Matagal na itong dinner na ito. Na-advise ako 3 weeks ago na merong ganitong dinner. So, kahit even though malayo pa, even though hindi pa napag-uusapan ng leadership change, meron nang nakaset talaga. Tinuloy lang dahil Sabi nitong isang ahas, Banat Bay, umayos ka! Ha? Dapat lahat sila sana na senador kung nasa schedule ito si Banat Bay para si TPD nyo na vlogger. Tanga talaga. Sa tingin mo, pupunta dyan? Sige nga, sa tingin mo pupunta dyan si Zubiri pagkatapos ng mga nangyari? Ha? Lahat to imbitado. Kaya lang, syempre, may mga taong ayaw pumunta dahil baka makulayan. Halimbawa, si Senator Bongo, alam ko, wala dyan. Alam naman makikipag-plastikan siya doon sa mga Marcos. Di ba? Ang hirap kasi sa atin eh. Pasensya na ho doon sa mga, mga panatiko ni Maharlika dito. Kung hindi nyo magagap, yung mga pagkaunawa dito, lumayas na lang kayo. Pag mahina yung utak nyo at hindi nyo maintindihan, lumayas na lang kayo. Kasi masasaktan talaga kayo kasi yung mga kwento ninyong wala sa hulog, mga kwento ninyong chismis, tatablahin ko talaga. Tatablahin ko, maniwala kayo sa akin, hindi papasado sa akin yung mga tanga. set na Present din sa pagtitipon kagabi sina Senators Robin Padilla, Alan Cayetano, Francis Tolentino, Raffy Tulfo, Mark Villar, Jinggoy Estrada, Pia Cayetano, Cynthia Villar. Bakit nandyan yung katulad nila Robin? Nandyan sino ba ito? Si Tolentino, na mga kaalyado ni Pangulong Duterte yan, na bakit si Bongo? Wala. Bakit si Bato? Wala. Kasi nga, meron silang, tandaan ninyo, si Bongo nasa side ni Chis Escudero yun ha. Si Bato nasa side din ni Chis Escudero, pero bakit wala sila? Kasi choice naman nila kung sila i-attend o hindi. Ba't si Robin na andyan? Kasi nga po, bakit si Tolentino? Kasi to represent the PDP. Ibig bang sabihin yan? Hindi na sila solid Duterte? Sabi ni Giovanni Casido, Banat Bay, saan ka ba pumapanig? Sa katotohanan, ikaw pumapanig kay Maharlika. Yung totoo, yun saan ka pumapanig? Diba doon sa chismis? Ako sa katotohanan ako eh. Kung ano yung totoo, sasabihin ko sa inyo. Kung ayaw yung tanggapin, problema nyo na yan. Tanga kayo. Yun ang totoo eh. Hindi kayo pumapanig sa katotohanan, pumapanig lang kayo sa katarantaduhan puro chismis. Problema nyo na yan. Crispo at Amy Marcos, sumama rin pati mga asawa ng ilang senador. Tingnan mo ha. Asan daw? Sino kasama? Si Grace po at saka si Amy Marcos. Kala ko ba magkakaaway sila? Una nang sinabi ni Escudero na walang basbas ng palasyo ang pagpapatalsik kay Zubiri. Katunayan, huli ng araw nang malaman ni PBBM ang nangyaring balasahan. He was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed, he was informed. He never knew about it because he was in Dumaguete and Bacolod, and by the time he landed... Bukas, naku, malalaman ninyo. Makikikwento ko sa inyo. Antay kayo, pag kinuwento ko sa inyo to, dudugo ang tenga ninyo. Diba? Ano ba ang dahilan kung bakit natanggal si Zubiri? Para kahapon kinuwento ko sa inyo. Kasi nga, marami ang hindi nagustuhan ang galawan ni Zubiri. Naitsapwera ang mga ibang senador. Kaya na pagkaisahan nitong mga senador na ito, nakakampi, kaalyado ni Pangulong Duterte, napalitan si Zubiri. Bakit? Dahil hindi satisfied. Pangalawa, yung ikinuwento ko about 12 billion. Mamaya ikikwento ko sa inyo kung saan napunta yung 12 billion na yun. Naku. Antayan ninyo. Pag umabot tayong 3,000, ikikwento ko na yan sa inyo.
he found out that there was already a change and it was finished. He expressed, of course, his congratulatory message in social media and personally congratulated me too. Nilinaw din ni Escudero na hindi pinag-usapan sa meeting ang charter change. Sinigundahan siya rito ni Senator Padilla na kahit pabor din sa Chacha, hindi rin ito binanggit kagabi sa dinner. At hindi rin po napag-usapan kung kami ay utusan niya dahil hindi naman po kami siguro dapat niyang utusan dahil hindi naman po kami sa... Yung iba dito nalaso na talaga ng katangahan, ano? Oh, totoo. Ang dami ditong nalaso na ng katangahan. Alam mo ang tawag nyo dyan sa ganyang klaseng virus? Luka-luka virus. Kawawa naman kayo. Sigurado ko kahit pamilya ninyo, pinagdududahan nyo na rin. Pinoy Yaku Fam, salamat po. Ganyan kayo ka-toxic na mga tao. Oo. Hindi lang siguro sinasabi ng mga asawa ninyo tsaka jowa ninyo na natotoxican na sila sa inyo. Pero sigurado ako natotoxican na sila sa inyo. Ay no, doon to sa mga luka-luka. Ilalim niya. Yung pong dinner ay may kinalaman lang sa kwentuhan. Wala pong pinag-usapan na patungkol po sa Senado. Wala po. Wala. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Oh, ayan, sa tingin nyo magsisinungaling si Robin Padilla na walang yan talaga tao ni Pangulong Duterte? Oh. Naku, maniwala kayo sa akin. Mga bigyan nyo nga ng gamot yung mga toxic na mga followers ni Luka-Luka dito. Mga tuta ng Amerika eh. Tuta ng Amerika! Eto, malapit ko na ikwento, ha? Malapit ko na ikwento. Ito muna pag-usapan natin to. Tiwala si House Speaker Martin Romualdez na ikokonsidera ng Senado sa pamumuno ni Senate President Francis Escudero ang isinusulong na economic charter change. Ayon po kay Romualdez, pinauubaya na ng Kamara sa Senado ang panukalang amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution kung saan ito nakabinbin. Naniniwalaan niya si Romualdez na makatutulong sa taong bayan ang naturang reforma kaya tiwala siyang ikokonsidera ito ng Senado. Nauna nang lumusot sa ikatlong pagbasa ng Kamara ang resolution of both houses number 7 pero pending pa rin ito sa Senado. Well, the economic amendments to the Constitution, well, we will leave that up to our friends in the Senate. Kaya doon pa nakapending. So, sa atin naman, basta anong makakabuti sa taong bayan, and we feel that economic reforms and amendments can do that, I'm sure that the Senate will consider it. Dako. Kita nyo na kaagad. Ito yung puso talaga ni pangalan nito ni Tamba, talagang yung Chacha na no? Chacha na talaga Yun kagad ang unang concern niya Ang unang concern niya sa pagpapalit ng leadership ay Chacha. Alam niyo kung bakit? Nayayanig na sila kasi alam nilang anti-Chacha itong Senate President at alam po nila na karamihan sa mga pumanig kay Cheese ay anti-Chacha. Alam niyo ba kung sino lang ang may gusto ng ng change? Alam ko lang ang talagang pabor lang doon si Robin Kasi si Robin, matagal naman na niyang gusto yan. Noon pa yan, even before tumakbo ng senador si Robin, talagang gusto niya na yon, diba? Pero dito, masasabi mo talaga na ito ang puso at damdamin ng Kamara, ang palitan ng konstitusyon para siya ay maging Prime Minister, diba? Pero mamaya, may kikwento talaga ako. Pero, kwento ko na.
Anyway, napapag-usapan naman natin ito di ba? Pag-usapan na natin kasi ganito. Kinuwento sa akin, may nagkwento talaga sa akin. Alam mo ba, Natbay? Kung sino man yung kausap mo, sabi niya, hindi ka nagkakamali sa kasi alam nyo, ayoko na lang magsalita. Siguro naman, alam nyo naman na may mga kakilala po tayo dyan, di ba? May mga kakilala tayo dyan sa Senado at sabi ko nga, akala nila, sa Senado ko lang nalaman ito. Actually, may kakilala po tayo mismo sa DBM. Nako, ano ho yung DBM? Department of Banat mo. Department of Budget, di ba? Management. May kakilala ho tayo dyan. Hindi ko na lang sasabihin pero pag hinalungkat ninyo, maraming nakapwesto dyan ang panahon pa ni Duterte. Alam nyo, eto yung kwento ko ha. Yung 12 billion, saan ba napunta yan? Para ho sa kaalaman nung kahapon na hindi ho nakakapanood, yung 12 billion, isa sa mga dahilan kung bakit nainis yung ibang mga senador kasi dapat yung 12 billion na yon ay pondo ng Senado. Dapat yun, pondo ng Senado ho yung 12 billion. Pero ang nangyari, napunta sa ibang departamento. Okay? Napunta ho sa ibang departamento. Alam nyo kung kanino napunta? Ha? Hindi sa kamera. Hulaan ninyo ko saan. Sige. Ang makatama ay merong 500. Sige nga, kung meron nakaano. Tingnan ko kung may makakatama. Sa Luzon? Hindi. Kay Tambi? Hindi. Bitin na ba kayo? Ha? Sa DSWD? Hindi. Akala ko nga sa DSWD. Pero nung kinwento sa akin, naku po, patay ka. Hindi? Naku, hindi din. Ayun! May tumama! Oy! May tumama! Mukhang merong eto, kakwento ko na. Alam nyo kung saan? Walang iba kung hindi sa Comelec. Yung 12 billion, okay? Ano lang natin nandito kasi sa aking isang yung 12 billion napunta ho sa Comelec. Ito kwento ha. Ito. Sandali baka mamaya mabasa ninyo sa salamin ko yung nag-message sa akin, patay tayo dyan. Mang source ko galing sa loob Ito ang original, hindi sa bulsa, napunta ho ito sa departamento ng Comelec. Ang original na budget o yung general appropriation ng budget ng Comelec ay 4 million. Okay? 27 billion. Okay? 27 billion ang original na budget. 27 billion. Tapos, nagkagulatan kasi bigla po itong naging 40 billion 103,801,000. Okay? So, from, para lang sa akalaman ninyo, 27 billion 103,801 naging 40 billion 103,801. More or less, 12 to 13 billion ang nadagdag. Kung kukumpitin nyo yun. Okay, more or less 12 to 13 billion ang nadagdag. Kasi 27,103 comparing to 40 billion. Sa madaling salita po, napunta sa Comelec.
Sandali. Itong mikropono natin nakaka-bullshit eh. O yan, ayan. O. Yung dadagdag na 14 billion, alam nyo kung saan ilalagay ng COMELEC. Monitoring the implementation of conduct of election and political exercise. Sa madaling salita, sa botohan tungkol sa tsa-tsa. Doon mapupunta yung 12 point something billion. Okay? Kaya nga from 4 billion na pondo ng eleksyon, ayun ang original eh. Okay? Sa COMELEC, 27 billion ang kanilang pinakapondo at ang pondo sa eleksyon, 4 billion. Naging 16 billion 308. Ibig sabihin, nadagdagan ho yun ng hinggit kumulang mga 13 billion, 12 to 13 billion na nadagdag. Kasi nga po, from 4 billion na gagamitin para sa eleksyon, madadagdagan ho at magiging 16,300 billion. Ganong kalupit. So, anong ibig sabihin nito? Ganito po. Ang ibig sabihin, kikwento ko lang para maintindihan nyo. Bakit natanggal si Zubiri? Kasi maraming mga senador ang nag-question yan. Akala ko ba, ito ang sabi ng ilan dyan, akala ko ba, Zubiri, you are against tsa-tsa? Diba? Hindi nyo pinipirman yung tsa-tsa. Pero bakit na-divert itong pondo na to at napunta sa COMELEC for election purpose? Maraming tumaas ang kilay ng mga senador doon. Nainis sila bakit nangyari yon. So ibig pong palang sabihin, kunwari, di umano si Zubiri ay against tsa-tsa, pero pailalim, pinapayagan niya yung ganyang budget. Kaya nga papansinin ninyo, if you would rewind it, di ba sinabi ng COMELEC nun, wala kaming budget para dyan. Nasa news yan, lumabas yan sa news. Wala kaming budget para dyan. Mula nung lumabas na yon, pinayagan ng Senado na ma-divert yung 12 billion sa COMELEC. Na kinagalit ng ilang mga senador dahil hindi sila man lang tinanong at bakit iba yung kwento, yung iba yung labas ng bibig ng Senate President namin at iba yung nangyayari sa likod. Nagigets nyo? So, etong issue ng pagpapalit ng leadership sa Senate ay dahil diyan sa issue ng tsa-tsa. Nagigets ninyo? Kaya nga, malakas ang loob ko magsalita dito. Oy, sandaan niyo, nasa Pilipinas ako ha. Ibig sabihin, anytime pwede nila ako ipatawag. Anytime pwede nila akong anuhin dito sa Pilipinas. Hindi kasi minsan maintindihan ko, kunwari, madaldal ka, nasa ibang bansa ka kasi alam mong ligtas ka, hindi ka pwedeng ipatawag. Ako po, nasa Pilipinas ako. Kaya kong humarap. Ang problema po kasi, meron akong hawak na dokumento. At yung dokumento na yan ay public document. Ngayon, eto, hindi ko muna ipapakita yung dokumento. Ipapakita ko sa inyo yan bukas. Aantayin ko munang kumontra yung mga dapat kumontra bago ko sila ipahiya. Kasi sigurado ako may mga kukontra dyan eh. Pero bibigyan ko na kayo ng tip. Hanapin nyo sa GAA yan. Ibig sabihin, hanapin nyo sa budget yan. Itong nakaraang budget na ipinasa. Makikita nyo yan. Okay? Makikita nyo yan. Hindi ho yan private document. It's a public document. Makikita nyo po yan.
I-google lang ninyo. Matuto lang ho kayong mag-google. Matuto lang ho kayong mag-google dahil naandun po yun. Hindi ho yan sikreto. Nakalusot lang yan in public eyes. Hindi lang yan nabusisi ng mga ilang media. Kasi alam mo na, bayad yung ibang media. May nagtimbre lang sa akin. Ganat bay, gusto mo malaman talaga kung ano totoo? Ito, totoo. May dokumento to. Una-una, hindi ako tumatanggap ng ganyan. Galit na galit ako sa ganyan, yung expose. Kaya lang yung expose ko, opisyal eh. Nagtatrabaho pa ngayon eh. At di naman kayang tanggalin yung basta-basta. Yeah? At the same time, sabi ko, meron bang dokumento yan? Oo, eto. O, puntahan mo ito. Etong link na to, puntahan mo ito. Nasa ano yan? Nasa public, kasi tandaan no, ang budget nakapost yan. Nakapost po yan sa social media. May website po diyan para malaman ang budget, 'di ba? Nandun po 'yun. So makikita nyo, walang pagsisinungaling 'yun. Katotohanan 'yun. General Appropriation Act o GAA ang tawag diyan. So ibig sabihin, nako. Kaya natuwa ako bigla nung nalaman ko to, buti na lang nasibak yung si Zubiri. Kasi iba pala yung kwento niya sa masa, sa public, na kesyo ayaw niya daw yung Chacha, pero pinalusot niya yung budget na yan para pondohan ang kung anumang magaganap na eleksyon para ho sa Chacha. Anong kulay ng ahas na yan? Puting itlog. Again, sa mga kung may question sa akin, Google lang ang katapat. Ayokong kayo, spoon feed kayo. Para matuto kayo mag-Google. Pero kung ayaw nyo mag-Google, balik kayo tomorrow. Ipapakita ko sa inyo tomorrow. Ngayon, in relation to that, ano ang kinaugnayan nitong meeting sa Malacanang? Naturalmente, yung meeting sa Malacanang talagang last week pa yon na invite sila. So bakit tinuloy ngayon? Siyempre, nanliligaw ang presidente. That's a normal scene sa politics. Kailangan there will be harmony between the executive and the legislative, which is the Senate and the Congress. Congress, wala naman silang problema dyan eh. Sa Senate, talagang liligawan nila yan. Talagang kanilang ipe-pressure ang Senate na pumayag sa Chacha. Tandaan ninyo, this is all about Chacha. And now I understand why Senator Bongo, Tolentino, Bato, and the Cayetanos are in the side of Chis Escudero. Kasi ayaw nilang matuluyan yang Chacha na yan. Kaya nga maniwala kayo sa hindi. Sinabi ko talaga ito doon sa source ko. Sabi ko, sigurado ba yan? Kasi talagang babanat ako dyan. Pagka itinuloy nyo yan cha na yan, babanat talaga ako dyan. Pagpasensya nyo na, hindi nyo ako mapipigilan. Kahit magkakaibigan tayo, I'll be objective in criticizing why kaya pala naman nagkapalitan dahil dyan sa Chacha. Hindi. Contrary to what you're saying, Banat Bay, sabi sa akin. Kaya nga nagkaroon ng dyan ay para mapigilan ito. Kasi ang galing ng galawan daw dito sa Senate nung panahon ni Zubiri. Ang galing daw ng galawan sa panahon ni Zubiri. Mukhang hindi sila kasi hindi nyo napansin. Tama nga nung pinarealize sa akin to. Hindi mo ba napansin, Banat Bay? Nung una si Zubiri ayaw. Tapos nung pangalawa, siya na mamumuno.
Nakita nyo, napansin nyo, una ayaw niya eh. Pangalawa, siya na mamumuno tungkol dun sa ayaw niyang kamera, siya na mamumuno. Tapos diyan naganap yung paglipat ng 12 billion from the Senate going to COMELEC. So ibig sabihin, anak ng tutsang kalabot, natarantado pala talaga tayo dito. Ganun pala talaga yan. Oh. Tapos pinalalabas ngayon ng mga bangag vloggers. Hindi, pinalalabas nila ngayon ng mga bangag vloggers na parang ang dating nito bakit daw natin sinipa si Zubiri pro Duterte daw yan. May mga ganyan-ganyan sila. 'Di ba? Kaya ang dahilan niyan kaya sinipa yan kasi dahil dun sa PDEA. Well, it has nothing to do with the PDEA pala to. Yun palang katotohanan dito. There has nothing to do with PDEA. And did you see? Ano nangyari? Tuloy-tuloy pa rin si Bato. Siya pa rin ang pinuno ng itong magdidinig doon sa PDEA. Tuloy pa rin. Nakukuha ninyo? Walang pagbabagong magaganap. Ibig sabihin, kasinungalingan yung sinasabi ni Zubiri na pinigilan siya, pinatitigil sa kanya yung PDEA. Kasi logic dictates kung totoo yung sinasabi ni Zubiri na kaya siya tinanggal o kaya may influence from the Malacanang hindi man niya sabihin, pero ganun na may ibig sabihin nun. Kung may influence from Malacanang, natanggalin siya dahil daw dito sa pinayagan niya si Bato, bakit tuloy-tuloy pa rin si Bato? You understand? Bakit tuloy-tuloy pa rin yung hearing ni Bato? Bakit umiyak si Bato? Sabi nitong isa, talaga namang iyakin yun eh. Mahilig, hindi, alam mo, there's nothing wrong with iyakin na tao Just to be, ako din naman, iyakin din naman ako eh. Lalo na pagka gutom na ako joke. So, iyon pala yan. Ang lupit nito. Sabi ni iba, why cheese? Why not Alan Cayetano? Hindi, kailangan kasi may common ground di ba? May common ground dyan. Hindi pa pwedeng, alam naman natin where Cayetano stands Siguro, awan ko, I don't know the dynamics kung bakit si Cheese, hindi ako magmamagaling at hindi si Alan Cayetano. Hindi ko alam. I do not know. Pero, kasi, kailangan ng common ground. Yun lang ang basa ko dun Ibig sabihin, yung medyo gitna, hindi naman siguro, alam naman ng tao lahat na si Cayetano ay tao ni PRRD rin yan, di ba? Alam naman ng lahat yan. So, imposible hong siya. Ang ilalagay dyan yung nasa middle. Naku po. Sabi nga ni Cheese kay Bato, nasasama si Bato or hindi, na majority siya pa rin ang committee head. Oo, kaya nga kaya nga alam nyo, sabi ko sa inyo, at saka si Villar, ayaw niyang pumasok yung ibang... Joke lang joke. Si Villar, ayaw niyang pumasok yung ibang mga negosyante. Gusto nila, sila lang na mamayagpag Ay, nako. Anyway, ito. Next naman tayo, ibang topic naman tayo. Ito, isa pang mainit na issue kaganina. Kinumpirma ni dating AFP Westcom Commander Alberto Carlos na may nakausap siyang opisyal ng Chinese Embassy tungkol sa... Ito, kumpirmado na may nakausap na Chinese Embassy, yung militar ng Chinese Embassy si Westcom. Diyan pa lang, 'di ba? Diyan pa lang meron na hong katotohanan yung paulit-ulit nilang dinideny na kesyo, 'di ba? Naalala nyo si Gibo, deny nung una. Sabi ni Gibo, wala, hindi totoo 'yan. Walang ganyang naganap na pag-uusap. 'Di ba? Deny sila ng deny
Ay, nako. Pero, ngayon, inamin niya na talagang nag-usap sila. Pero yung laman ng pag-uusap nila, hindi diniscuss sa Senate, sa executive session. Nako po. Sa West Philippine Sea. Pero itinanggi niyang nagkaroon sila ng secret deal. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. Sa unang pagkakataon, sinagot ni dating Armed Forces Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang isyu kaugnay ng kanyang umano'y New Model Agreement sa Chinese Embassy tungkol sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations, inamin ni Carlos na may nakausap siya sa telepono na isang Senior Colonel Lee na isang Chinese dito, actually, medyo ano na sila dito nayari ng konti Kasi maniniwala pa ba kayo doon sa mga opisyal natin na panay and deny? Hindi totoo yan. Walang usapang nangyari. Walang ganyan-ganyan, di ba? Pansinin nyo, deny sila ng deny nun. Wala. Di totoo yan. O katarantaduhan yan. O sabay meron. Hindi, pansinin nyo, biglang meron. Ngayon, ano ba pinag-usapan nila? Doon na lang tayo sa executive session. Military attaché. Nang usisain ng News 5 si Carlos, sinabi niyang ang kanyang nakausap ay si Senior Colonel Lee Jianzhong. Pero giit ni Carlos sa pagdinig, wala siyang pinasok na anumang kasunduan na ikapapahamak ng ating national security. The term common understanding, new model were not part of our conversation, Mr. Chair. It's only it lasted for 3 to 5 minutes. Ayon kay Carlos, pinag-usapan nila kung paano mababawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi na niya idinetalye ang pag-uusap at tatalakayin na lang daw ito sa isang... Ano daw ang kanilang pinag-usapan para mabawasan ang tensyon sa West Philippine Sea? Pero hindi ko nandidetalye, doon na lang tayo sa executive session. So sa madaling salita, meron pala talaga kayong usapan. Ayaw nyo lang pangalan ng gentleman's agreement, ayaw nyo lang pangalan ng new model para mas pasinungalingan yung China, pero meron pala talaga, nag-usap pala talaga kayo. Naintindihan niyo ibig sabihin? Nag-usap talaga sila about West Philippine Sea. Hindi pa pwedeng i-deny yun. Inamin mo na Ano pinag-usapan nyo kung paano gumawa ng siopaw, paano gumagawa ng siomai? Ayaw nila ng label, boss. Naku, dami kong alam na ganyan. Mga lalaking ayaw ng label. Hindi, kasi, alam mo, complicated talaga Kaya, wag na tayo mag-label. Complicated. Wala nang label. MU na lang, MU. Anong MU? Mutual Defense System. Mutual Understanding. Mali. Ha? Ano ibig sabihin ng MU? Ngayon, ganyan yung mga lalaki sa mga babae, di ba? MU na lang. Wag na tayong label. Delicate sa mga label na yan Sabihin ng MU, malanding usapan. Mali! Ang ibig sabihin ng MU, maharot na usapan. So dito, ayaw nilang sabihin na new models agreement, pero may usapan sila kung paano magiging mapayapa ang ugnayan sa West Philippine Sea.
Tangina, wala lang label. Ay, nako, tinatarantado nyo mga Pilipino. Kayo mga dyan, tinatarantado nyo. Hindi ko sinisisi baka akala ninyo inaano ko si Carlos. Hindi. Siyempre hindi siya pwedeng magsalita, di ba? Hindi siya pwedeng magsalita ng tapos. Delicate so. Pero, gano'n na yun. Ibig sabihin, inutos sa kanya, kaya nga executive session di ba? Kaya nga executive session, yun na lang sasabihin. Executive session. Particularly during our rotation and resupply mission in Ayungin Shoal. And coming from the December 2023 RORE, sir, where our supply ships were water cannon, and we were planning for the next RORE. Nasa kalagitnaan daw siya ng operasyon sa West Philippine Sea nang tawagan ni Lee at hindi niya alam na nire-record na pala ang pag-uusap nila. So I have not given my consent to record to anybody, and I have not been asked for permission. Eto, sinasagot lang naman niya yung mga tanong, pero sa totoo lang, sabi ko nga it doesn't matter whether you record or not. O sige, sabihin na natin merong pagkukulang o merong ginawang katarantaduhan ng China. Oh, sige, okay, agree ako doon. Bakit ni-record, di ba? Lalo na pagka sikreto usapan. Ang pagka nire-record, delicate siya. Mantakin mo yung mga nambobola siya yung mga kalalakihan. Bago, alam mo yun, para mapilit kang bumukaka. Kung ano-ano pinapangako sa'yo. Mamahaling kita. Magkakapamilya tayo. Iiwan ko yung asawa ko para sa'yo. Di ba, mga ganyan mga kalalakihan Hindi talaga, ikaw ang mahal ko. Malabo na kami nung asawa ko. Tapos nung nagyarian na kayo, di totoo yung nagyari. Pagkatapos ninyo magyarian na, bigang hindi pala hindi kami pwede maghiwalay ng asawa ko. Paano kung may record? Delicates ka, di ba? Kaya nga, alam mo, kaya sa mga kababaihan dito, yan ang payo ko sa inyo, Sa mga kababaihan na andi dito, yan ang payo ko sa inyo. Kung gusto ninyo na na hindi kayo lokohin ng mga kalalakihan, pag nagbobolahan kayo, lalong-lalo na pag tigas na yon, i-record nyo. Kasi ang lalaking, hindi ito, sikreto ito, Hindi ka nagloloko dito. Ang lalaking talagang galit na, lahat sasabihin yan. Totoo. Uy, hindi ho ito bastos. Ito, binibigyan ko kayong sikreto, mga kababaihan. Kayo mga kababaihan, binibigyan ko kayong sikreto. Pagka medyo napansin nyo, uy, parang may gumagalaw na ahas dun Ready nyo na kagad cellphone nyo, record nyo, pack record Kahit yung boses lang. I-record nyo, tapos ilapag ninyo, tapos nag-usapan kayo. Lahat yan, ipapangako nyan. Tapos, tapos na, di ba? Siyempre, medyo kakabig na ng konti yan. Kakabig na ng konti yan. Pagkabig niyan, sorry, may record ako. Sabi mo, hihiwalayan mo asawa mo, animal ka. Gusto mo i-play ko ito sa asawa mo? Tinuturo ako kayo ng sikreto. Tapos gusto mo ipadala ko doon sa asawa mo, ganun. Sabi, galit ulit si Wambol, sabi niya, wala namang bistuhan, Brad. Hindi, alam mo bakit ko to kinikwento sa inyo? Ganyan na nangyari dito. Nataranta sila nung may recording. Iba-iba na kwento nila. Una, wala. Di ba, pansinin nyo, nataranta sila Una, wala. Bigla may transcript. Ay, puta, meron pala, shit. Sandali, illegal yan. Illegal. Ay, ibig sabihin pala ng illegal, ibig sabihin meron talaga nangyari. Sandali, hindi authorized yan. Hindi authorized yan. So ngayon, ano tong kwentuhan na to? Wala. Di ba?
Nataranta sila kasi nalaman may recording tapos meron transcript. Kaya yung mga kababaihan dito, lalo na yung may plano maging kabit, i-record nyo. Sigurado yan. Huli yan. Pag na-record nyo pa, pwede nyo pang singilin yan. Sabi mo, pananagutan mo ito. Di ba? Ayaw mo pang magbalon, mag-plastic, pananagutan mo to. Ikaw naman, syempre. Sinabi din, hindi, totoo yan, may mga ganyan eh. May mga ganyan eh, yung mga sasabi nila, hindi, pananagutan kita, ganyan-ganyan. Huwag na, hindi masarap pagka merong security guard. So, ikaw naman, basta pag may nangyari, ikaw ang bahala sa Oo, akong bahala sa'yo, pananagutan kita. Basta, wag naman siguraduhin mo na, akong bahala, talagang, na-record mo na. Pag hindi mo na-record, pagkatapos nun, pag nagkabunga yan, sasabihin yan, naku, wala, hindi akin yan. Biglang hindi sa'yo. Disgrasya lang yan. Disgrasya, ilang beses mong binomba. Paano naging disgrasya, ilang beses mong binomba? Ay, disgrasya. Ganda. Ay, nang disgrasya yan. Araw-araw mong binubomba. Disgrasya. Hindi, may ganyan di ba? Disgrasya. Tapos sasabihin mo, hindi akin yan. Gabi-gabi mong binabanatan, hindi sa'yo. Animal ka. Pero pag may recording kayo, may prueba kayo ngayon. Hindi, di ba may prueba kayo ngayon? Hindi mo pananagutan? Ipadala ko to sa asawa mo. Sabi mo pa dito, masarap ako. Sabi mo, mas masarap ako sa asawa mo. Yari ka ngayon, di corner mo. Yan ang lesson natin dito sa Gentleman's Agreement New Model. Diba? Ganun lang yan. Tinuturuan ko kayo mga kababaihan, ha? Gayahin nyo ang China, nagre-record. Gayahin nyo ang China. Tapos, pagka, di ba, di kayo pinanagutan, punta kayo ngayon kay Tulpo. Trending kayo ngayon yan. May video kayo, may audio kayo di ba? Isipin mo, nandun kayo sa audio, paparinig mo yan kay Tulpo. Tatawanan ni Tulpo yan, for sure. Di ba? Sigurado yun. Gagawin ko yan, boss. Marami nabibili dyan yung mga maliliit lang na recorder. Booking na booking itong nangyari dito sa sa new model na to no? To do so, Mr. Chair. Was you surprised when the military attaché called you? Yes, sir. That is not normal in the conduct of our RORE mission. It's always a unilateral action or unilateral decision on our part to conduct the RORE. But for this particular RORE, sabi nito, believe na ako kung may asawa kang sa ngayon 50-50. Ayoko nga magkaasawa. Delicates. Mamaya pag-usapan natin yan kasi yung divorce law, napasya na. Naku po, patay tayo dyan. Matapos ilabas ng Chinese Embassy sa ilang... Alam mo yan nga, inaantay kong tanong bakit ka biglang nawala sa Westcom? Totoo, may tanong kasi dito, anong reason bakit siya natanggal sa Westcom? Yan yung inaantay kong tanongin ng mga senador bakit bigla kang nag-retire? Bakit bigla kang nawala? Anyari? Hindi totoo, yun ang iniisip ko. Anong nangyari? Bakit hindi tinanong yun? Bakit bigla ka ngayon nag-retire sa Westcom? Ano to? Sino nagsabi sa'yo mag-resign ka? Ayaw mo na?
Media outlets ang transcript ng pag-uusap, tinext pa raw siya ni Lee para mag-sorry. Hindi raw ito sinagot ni Carlos. Para sa mga senador, ginagamit ng China ang issue. So ito, confirm na talagang ni-record ng nung China. Bakit? Kasi nag-text pa daw yung China after lumabas yung balita about recording, nagso-sorry, 'di ba? Kasi siyempre utusan lang yun ng official nila. So, madaling salita, there is really a recording. Kasi nga, kinukumpirma rin ho nito ni Wescom Carlos na talagang may recording na naganap noon. Ngayon, ang puntirya ngayon ng mga senador na ito, lalo na ito, bakit? Diba? Bakit ni-record? Bawal yan. Hindi, diba? Ito tingnan ninyo. Although this hearing is all about espionage, actually inexplain naman yan kanina. Isa sa reason na to is kung papaano magkakaroon na, kasi wala pala tayong batas na ganyan. Doon ko lang din nalaman yun. Nung kopong-kopong pa pala, wala pa tayong batas about recording ng ganyan, yung espionage, walang ganun. Wala tayong batas. Kaya tama rin idinggin, pero sana man lang itinakil. Bakit ganun? Bakit wala tayong nangyari itong pagtanggal sa'yo, di ba? Dapat salbahin naman natin itong mamang natanggal dahil lang sa pangyayaring ganyan. Kasi if there is, if there is no problem about the recording, yung conversation na yon, walang new model na naganap, walang deal na naganap. Isipin nyo to kung walang deal na naganap, bakit sisisihin ito? Bakit siya kailangan mawala sa Wescom? Kung kasalanan pala ng China yung pag-record, bakit sisisihin itong Wescom? Bakit kailangan niyang mawala? Ba't kailangan niyang maalis? Di ba? Ibig sabihin, merong naganap na hindi dapat maganap. Kaya siya nasibak. Kaya kailangan niyang maging parang scapegoat, ika nga, 'di ba? Magiging siya yung umani ng kapalpakan ng gobyerno patungkol dito. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Oo, nako po, malupit ito. Para manipulahin at guluhin ang taong bayan. Nakakabahala po itong wiretapping incident. Kaya dapat meron tayong... Yan ang focus nila nakakabahala yung wiretapping incident. Hindi, totoo yan. Kaya kung medyo... Oo, totoo naman yan. Okay? That's a valid concern. Pero more than that, sana man lang tinakil nyo yung bakit naman tinanggal siya. Bakit naman siya nawala sa Wescom? Di ba? Sabihin nyo yung totoo. Bakit siya nawala? Yun yung dapat malaman natin di ba? Hindi yung, hindi kasi na-record. Gawing hakbang tungkol dito at mas nakakabahala na kayang-kaya tayong manipulahin nitong mga Chinese officials. Pinuna naman ni Senator Francis Tolentino ang Department of Foreign Affairs dahil hindi raw agad ipinatawag si Chinese Ambassador Wang Xilian. Pero sabi ng DFA, kailangang may maisa pa munang kaso sa diplomat bago sila umaksyon. Meron daw kasing immunity ang mga diplomat sa ilalim ng Vienna Convention. Pinakamataas na yung national security, exempt pa rin siya. May immunity pa rin siya. Sa Vienna Convention, exempt pa rin siya. They could argue, sir, that he was just exercising his function as part of his mandate as a member of the mission. Gagamitin naman daw ng DOJ ang sworn statement ni Carlos para mag-imbestiga at gawing basihan para magsampa ng kaso. We have a testimony now that we can use that indeed there was a call and it was recorded, so it can be considered as a violation of the anti-wiretapping law. Hindi dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samon. Nako, ayan na Sana man lang, 'di ba? Ang weird Ito yung senaryo.
Sa Kamara, ginigisa yung mga dating opisyal ni Pangulong Duterte about the gentleman's agreement. Ginigisa nila doon, di ba? Eto, present, yung sa Kamara, pass. Na ano ba ang mas mahalaga? Yung pass o yung present? Ewan ko dun sa mga lalaking babaero, ha? Kasi may mga ganyan na yung ibang mga babaerong lalaki, mas matimbang pa sa kanila yung pass. Hindi, may mga ganun talaga yung yung may mga huling hirit pa. Alam niyo huling hirit? Yeah? Ito yung present Ito yung present na dapat pinag-uusapan. Bakit ba merong ganitong naganap? Pero talagang ipagpipilitan pa rin po nila yung past. Tapos na yun Ito na yung bagong setup natin Ito na yung kasunduan ngayon. Bakit yun pa rin ang pinagpipilitan nyo? Doon ka talaga magtataka Bakit yung pinagpipilitan ang nakaraan? Ito na yung bago Di ba ho? Ay naku, sabi ko sa inyo. Medyo malalim mo talaga itong kasi ewan ko ba? Sana man lang tinanong. Ewan ko sana tinanong ng mga mabubuting senador dyan na bakit ka tinanggal? Kung bakit ka biglang nawala? Ano nangyari? Nagkatawagan lang kayo o akala ko ba wala namang kasunduang naganap, di ba? Hindi, di ba sabi nyo, wala naman palang kasunduang naganap. Bakit ka natanggal? Yun ang dapat mong logic lang yun Kung wala ka naman palang kasalanan, kung wala ka naman palang ginawang bago o wala kang pinasok na kasunduan, bakit mo kailangan mag-leave? Ayaw man nyo yung word na tinanggal siya, finire siya, pero bakit nyo kailangan mag-leave? Di ba? Simpleng tanong Naku po, matindi ito. Ito pa. Bago magpainit ng ulo, panoorin muna natin to. Ito kasi matindi ito Ay, nako. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. Pero hanggang sa huli, ilang kongresista pa rin ang mariing tinututulan ang panukala. Nagbabalik si Marian Enriquez. The presidents of the religious organizations, I vote a resounding and strong no to the divorce bill. Ito ang mainit na pagtutol ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa panukalang absolute divorce. Kabilang siya sa higit 100 kongresistang tumutol dito. Malaki po itong kalokohan pag yung mga tinatawag nating irresponsableng mga kalalakihan o kababaihan ay gagawing kasangkapan itong divorce bill na ito. Ako, tama ka dyan, Abante Hindi, alam mo kasi, eto usapang divorce. Maraming OFW natin gusto ito Sa totoo lang, marami gusto ito. Ito kasi ang argumento ng iba diyan. Bakit ba nangingialam ang simbahan tungkol dito sa divorce? Di ba ayaw nyo nga nangingialam ang gobyerno sa simbahan? Bakit kayo nangingialam patungkol dito sa issue ng divorce? Meron pa iba dyan, di ko ayaw nyo magpa-divorce, huwag kayo magpa-divorce. Kung gusto ninyo, di mag-divorce kayo. Pero you've given people a choice. Diba? Let the people choose kung sila ba magpapa-divorce o hindi. Ako, personally, ayoko yan. Even if I'm not concerned. Bakit? Wala naman akong asawa. Hindi, sa totoo lang. Ang akin lang kasi, may punto si Abante dito sa sinabi niyang yan. Ano ba sinabi niya? Yung mga irresponsableng mga kalalakihan at kababaihan na, alam mo yun, kasal-kasal,
Basta-basta lang magdagkakasal. Tapos pag ginanyan mo pa, pinadali mo pa, baka mangyari niyan, talaga magloloko-loko lang mga tao. Diba? Alam mo yun, baka lang lalo silang maengganyo. Okay lang yan, pakasal na tayo. Kasi anyway, ang dali naman mag-divorce eh. Parang sa Amerika, di ba? Ang dali-dali makipag-divorce eh. Kaya kasal dito. Kasi normal sa Amerika yan eh, na ilang beses nag-divorce. Normal sa Amerika, ilang beses kinasal. Kasi nga po, allowed. So yun yung kinakatakot nung iba. Ako din, kahit ako eh. Siyempre parang bababuyin na nila yung sacred, supposedly sacred na ano sa pagpapakasal, di ba? Gagawin nila hong parang baliwala na. Hindi talaga, sa tingin ko hindi ako para sa akin. Although I cannot speak for them dahil wala naman ako asawa, kaya basta ako, kaya nga sabi ko sa inyo gusto ko yung mga senador, mga congressman na lalaban against divorce, SOGI bill, and same-sex marriage. Ako, sold out ako dun. Sold out ako sa mga congressman at saka mga senador na ganun. Mahirap to sa totoo lang, mahirap itong usapin na ito. Marami sa kababayan natin, di ko alam porket hindi maganda ang kanilang buhay. Sa asawa nila, gusto nila yung divorce Hindi totoo. Di ba? Marami dyan Hindi lang maganda yung kanilang karanasan sa kanilang asawa, kaya gusto nila magkaroon ng divorce. Yan ang siste. Kaya alam mo, isa pa yan Eto sinabi ko ito pagka sinesermonan ko mga girls, lagi ko to sinasabi sa kanila. Isisermonan ko na rin kayo. Marami sa atin, hindi natin naiintindihan kung bakit ang Diyos nagbigay ng batas, commandments, or law. Iniisip kagad ng human being, human mind, ang isipin ng human mind. Ang Diyos, ano yan killjoy. Hindi, totoo. Bakit bawal ganito, bawal ganito yan? Kaya nga di ba marami sa mga tao, ayoko magpaka-religious, ayoko maging, ayoko dyan, sa Christian na yan kasi daming bawal dyan, bawal manigarilyo, bawal uminom, bawal. Yan, yung kagad ang iniisip nila yung bawal. Di ba? Yan ang tao human being yan nature ng tao yan Ayoko nang pinagbabawalan ako, gusto ko ako ang may karapatan sa sarili ko. Di ba? Ganyan ng tao Nature yan ng tao. Hindi pwede, kailangan ako magdesisyon sa sarili ko. Kaya lang hindi maintindihan ng tao na kaya nagbigay ang Diyos ng batas para hindi ka mapahamak. Hindi naman nagbigay ang Diyos ng batas para parusahan ka o kaya maging killjoy siya. Nagbigay ang Diyos ng batas para protektahan ka sa kapahamakan. Di ba? Bakit sinabi diyang no entrance? Kasi malalaglag ka. Bakit sinabi dyan no left turn? Dahil ba ayaw na... Naintindihan nyo, binibigay ko sa inyo yung purpose ng batas. Bakit nilagay ng dyan no left turn? Kasi pag nag-left turn ka, makakasulubong mo mga truck. So ibinigay yung batas na yan to protect you. Hindi ibinigay yung batas na yan para pahirapan ka o di kaya ang tao o ang Diyos ay parang isang sadistang tao, isang sadistang Diyos at para wag ka nang mag-enjoy sa buhay mo. Bakit sinabi ng Diyos, wag kang pumatay? Trip kong pumatay. Halimbawa lang, kunwari. Kung isipin mo ganun, walang ganung batas. Di nagpatayan yung mga taong yun nga lang yung, nagpapatayan di ba? Nag-aaway-aaway na kung walang batas na ganun, ang gulo siguro ng mundo. Tama, mali. Bakit sinabi ng Diyos, huwag kang mangalunya? Dahil ayaw ka ng Diyos masarapat? Hindi. Kasi pag nangalunya ka, hindi mo ma-enjoy ang tunay mong asawang ibinigay sa'yo. That's the truth.
Kaya ka pinagbawalan diyan kasi alam ng Diyos pag nahati ang puso mo, hindi ka na mag-e-enjoy sa asawa mo at masisira ang pamilya mo. Hindi dahil ayaw ka ng Diyos mag-enjoy. Hindi ganun ang Diyos eh. So anong ibig kong sabihin? Simple lamang po ibig sabihin nito. Kaya nga merong tayong ganyan at hindi inaalaw supposedly ang divorce kasi ikaw, alam ng Diyos na ikaw, madali kang matempt sa iyong emosyon at sa kapusukan ng iyong emosyon, hindi ka ngayon mapapaisip ng 2 beses pag magpapakasal ka. Naintindihan mo? Kasi, anyway, meron naman divorce, okay na yan. Diba? Okay na yan. Bakit? Kung magkamali, di maghiwalay kami. So ngayon, patalon-talon ka ngayon. Try ko ito. Ito naman, try ko ito. Habang ginagawa mo yan, alam mo ba na nasisira ang buhay ng anak ninyo? That divorce law will destroy the children of this country. Sa tingin mo ba, ang batang walang ama at ina, maganda ang kalalakihan sa buhay nila? Concern ka? Oo, ako kasi, paano to? Hindi na kami magkasundo, mayat maya nag-aaway na kami. Kasalanan mo eh. Kasalanan mo, bakit ka nakipagkasal ka agad-agad na alam mo namang hindi ka pa ready? Wala kang ang trabaho. Mapapaisip ka talaga eh. Wala kang trabaho. Nagpakasal ka, bakit? Tumibok ang puso mo. Hindi puso mo tumibok, puson mo tumibok. Yaguchi, Aikay, salamat po. Yan nga yung iniiwasan eh. Naintindihan natin? Yung palipat-lipat. Kasi alam mo kung bakit ito ha? Bakit tapos na? Bakit pinahintulutan yan? Kasi nga po, mayayari. Mayayari lang ang mga kabataan at masisira po ang buhay ng mga kabataan na wala pong magulang dahil nag-divorce, dahil tumibok ang puso at naghiwalay. Mamaya uli. Magpa-part 2 tayo ha. Part 2. Babalik ho uli ako. Part 2 ho mamaya. Balik ho tayo. Bye-bye muna.